Pilya. Tayo lang palang hinihintay. Pabayaan mo sila. Ang totoo talaga nagpahuli ako sa lakar nung pang masarili kita. Pilyo ka rin pala, ha? Eh kung di ako pumayag. O, hindi mo gagawin yan sapagkat nalalaman ko rin hinihintay mong ganitong pagkataon, hindi ba? Talagang pilyo ka, ha? Tayo na. Madali na kayo. Mauna na kayo. Susunod na kami. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating babalikan ang buhay ng isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino. Isang babaeng hindi lang gumanap bilang bida sa pinilakang tabing, kundi tumatak bilang simbolo ng kagandahan, katapangan at talento. Si Carmen Rosales, ang orihinal na reyna ng pelikulang Pilipino. Tara't kilalanin natin ang kanyang kwento, mula sa kanyang pagsilang, tagumpay, mga kontrobersya, hanggang sa kanyang huling hininga. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Carmen Rosales bilang Januaria Keller noong March 3, 1917 sa Pangasinan. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong sundalo, habang ang kanyang ina ay isang Pilipina. Sa murang edad, namulat na siya sa kahirapan ng buhay, dahilan upang magsikap at mangarap ng higit pa. Bata pa lamang si Carmen ay taglay na niya ang karismang hindi madaling baliwalain. Naging mga awit muna siya sa mga entablado bago na diskubre ng isang talent scout mula sa pelikula. Mula roon, tuloy-tuloy na ang pagsikat ng kanyang pangalan. Unang nasilayan si Carmen Rosales sa pelikulang Mahiwagang Binibini noong 1938. Ngunit ang kanyang tunay na pagputok sa industriya ay nang gawin niya ang pelikulang Nang Mahawi ang Ulap, kung saan ipinamalas niya ang kahusayan sa drama at natural na husay sa pag-arte. Naging tanyag siya hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa tapang ng kanyang mga karakter. Madalas siyang gumanap bilang babaeng palaban, matapang at may prinsipyo. Kaya naman, tinagurian siyang the original glamorous movie queen. Isa sa pinakatampok na tambalan niya ay kay Jaime de la Rosa, na tumatak sa mga manonood. Sila ang unang love team ng bansa na sinubaybayan ng masa. Isa sa mga pinakadramatikong bahagi ng kanyang buhay ay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tumigil ang paggawa ng pelikula at si Carmen ay pansamantalang lumayo sa showbiz. Ngunit hindi siya tumigil sa paglilingkod sa bayan. Tumulong siya sa mga gerilya at nagsilbing inspirasyon sa mga Pilipino sa panahon ng krisis. Matapos ang digmaan, bumalik siya sa pelikula na mas matatag at mas hinog bilang aktres. Ginampanan niya ang iconic na papel sa Kundiman ng Lahi at Camila, kung saan nanalo siya ng mga parangal at mas pinagtibay ang kanyang reputasyon bilang reyna ng industriya. Kahit anong bituin ay hindi ligtas sa intriga. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang relasyon sa kapwa-artista na si Rogelio de la Rosa. Bagamat hindi ito nauwi sa kasalan, naging sentro ito ng tsismis sa showbiz sa mahabang panahon. Hindi rin siya naging estranghero sa mga pagsubok. Naharap siya sa mga isyong personal tulad ng pagkawala ng mga mahal sa buhay at kalusugan. Ngunit nanatiling matatag at matapang, katulad ng mga karakter na madalas niyang ginagampanan. Sa loob ng halos 3 dekada, si Carmen Rosales ay gumawa ng higit 60 pelikula. Binigyang buhay niya ang mga babaeng Pilipina, mula sa mga mahinhin hanggang sa mga palaban. Noong taong 1950, siya ay naging pinakamataas bayarang aktres, patunay ng kanyang kalibre at kasikatan. Noong taong 1970, unti-unti siyang umatras mula sa spotlight at namuhay ng tahimik sa kanyang tahanan sa Pampanga. Sa kabila ng pag-iwas sa kamera, hindi nawala ang kanyang impluensya sa mga sumunod na henerasyon ng artista. Pumanaw si Carmen Rosales noong December 11, 1990 sa edad na 74. Ngunit ang kanyang alaala ay nananatiling buhay sa bawat pelikulang iniwan niya. Siya ang huwaran
ng maraming babaeng artista na nagnanais magtagumpay sa pamamagitan ng talento at disiplina. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na ganda ay hindi lang nasusukat sa anyo, kundi sa tapang at tibay ng kalooban. Maraming salamat sa pagsama nyo sa isang makasaysayang paglalakbay sa buhay ni Carmen Rosales, isang tunay na reyna ng pinilakang tabing. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong paboritong pelikula niya at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating mga alamat ng sining. Hanggang sa muli, dito lang sa channel kung saan buhay ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.